From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ngayong sandaling ito, ako po ay mangangaral sa mga salita ng Diyos sa isa sa pinakamahalagang subject ng banal na kasulatan na siyang isa namang pinakabuhay ng iglesia at pinakabuhay ng isang mananampalataya sa Panginoon na kung wala ito, talagang hindi tayo magkakaroon ng kapangyarihan. Yan ay walang iba kundi ang patungkol sa banal na Espiritu. I'll be preaching this afternoon or this moment about the Holy Spirit. Everybody says, I love the Holy Spirit. You know, the Holy Spirit was promised to believers. Titingnan natin kung anong sinabi ng banal na kasulatan. Dito, mga kapatid, kung meron kayong mga banal na aklat, sandali tayong tumayo. Pagkatapos, basahin natin ang mga salita ng Diyos. Kung meron kayong mga banal na aklat, ay buksan po ninyo dito sa Aklat ng Mga Gawa ng mga Apostoles, Kapitulo 2, magsisimulang versikulo 1 hanggang versikulo 4. At ito po ay ating babasahin, masinsinan, at susundin po natin. At pagkatapos, sundin ninyo sa mga Bibles ninyo. At alam ko na ito ay magiging pagpapalang mensahe sa bawat isa. Mga Gawa, Acts chapter 2, verses 1 to 4. Babasahin po natin sa wikang sarili. At sinasabi dito, at nang dumating nga ang mga araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nangagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo na kanilang salitain. Verse 5 hanggang katapusan, ito istorya ng mga ginamit ng Panginoon tumanggap ng banal na Espiritu. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, maari na tayong makaupo, mga kapatid. Bago yan, binasa natin ang mga salita ng Diyos kung paanong dumating ang araw ng Pentecostes nang sila'y nagkakatipon sa isang dako at biglang dumating mula sa hangin ng ugong, mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. Pagkatapos may nagpakitang dilang kawangis ng mga apoy
at nagkabahabahaging dumapo sa bawat isa sa kanila at nangapuspos sila ng Holy Spirit. Pagkatapos nagpasimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Bakit nila tinanggap yan? Sapagkat nung kasama pa nilang Panginoon after the resurrection, may pangako ang Panginoon sa bawat isa sa kanila na siyang pangakong tinupad naman niya nang binasa natin sa Kapitulo 2 ng mga Gawa. Anong pangakong ito? Ito ay ang pangakong binitiwan niya nang sinabi niya sa kanila. Datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Mga Gawa Kapitulo 1, versikulo 8. Napakaliwanag na ito ay ipinangako ng Panginoon. Sabi niya, "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." The Lord Jesus Christ had promised the gift or the baptism in the Holy Spirit. There are many people today that do not believe in the baptism in the Holy Ghost. But we, in the last day Christian church, believed it so because it was promised not only to the early church, not only to the apostles. It was also promised to us even today that are in the end church, in the latter end church, which is the church of our Lord Jesus Christ. The Holy Spirit was promised also not only for them, but also for us. The dwelling place of the Holy Spirit is in the believer's heart. It was promised that the Holy Spirit shall dwell in the believer. And even in the Old Testament, the Bible also explicitly tells us that the Spirit was already promised even unto those righteous men that lived in the Old Testament. And it is a carryover promise to us in the New Testament. In fact, the Bible says in Ezekiel chapter 36, verse 27, the Bible says, "And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them." I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. The Bible promised in the book of Ezekiel 36:27, even the people of God in those days, in the olden times, were promised the dwelling of the Holy Spirit within them. He said, "I will put my spirit within you." So the dwelling place of the Holy Spirit is the heart of the believer. It's so even today in the latter end church. The Bible says in John 14:17, "Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you." Mapalad tayo ngayon sa huli, sapagkat ang pangako ng Panginoon na tirahan ng banal na Espiritu ay walang iba kundi ang ating templo, ang ating puso, ang ating katawan, ang siyang magiging tirahan ng banal na Espiritu. Sabi ng Panginoon, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Hindi alam ng sanlibutan, hindi nakikita ng sanlibutan. Ngunit alam ninyo siya, sapagkat kasama ninyo siya at siya ay papasok sa inyo. Hallelujah! Hallelujah! It's wonderful to live in the last days. It was promised by the Lord Jesus Christ that the Holy Spirit will dwell in us. The Creator, there is a song that said, He is too great. He created the universe and everything that you see. Everything in God's creation, whether small or great, was created by Him. Yet, He became so small even to dwell in your heart. Papasalamat tayo. Hindi tayo kinokontrol ng Diyos via remote control. Tayo ay kasama ng Panginoon.
when he said, "Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, and that the Holy Ghost of God dwelleth in you? You are not your own. You are bought with a price. Therefore glorify God in your body." 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sinabi yon, mga kapatid. At mahalaga. Talaga bang mahalagang dapat tanggapin natin ng Holy Spirit at tumira siya sa atin at maging residensya niya ang ating puso at buhay? Napakahalaga. Bakit? Sapagkat sinabi niya sa Romans chapter 8 verse 9, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his." If you don't have the Spirit of Christ, you can call on the name of Christ day in and day out. You can call on the name of Christ 24 hours a day. But if you don't have the Holy Spirit of God, He will not claim you as His own. You are not His own without His Spirit dwelling in you. Kung wala yung Espiritu ng Panginoon sa iyo, hindi ka pag-aari ng Panginoon. Ibang may-ari sa iyo. Kung di nakatira ang Espiritu ng Panginoon sa iyo, sinong Espiritu ang nakatira dyan? Siyempre, ibang Espiritu. Amen? Sapagkat sa katawan ni Kristo, meron lamang iisang Espiritu. Anong pangalan ng kanyang Espiritu? Anong pangalan ng kanyang Espiritu? Banal na Espiritu. Holy Spirit. Banal na Espiritu. Bakit? Pag pumasok ang banal na Espiritu, banal yan, babanalin ka rin ng banal na Espiritu. Kaya yung lahat ng tumatanggap sa banal na Espiritu, nagbabago sa kanilang buhay. If you receive the Holy Spirit, you are considered an adopted child of the Lord. The sign that you have received the Holy Spirit and that your body is now the residence of the Holy Spirit is that God is going to bring a change in your life. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Babanalin ka niya, aalisin niya, hindi niya kalooban, at ang kalooban niya ang ipagagawa sa iyo. 1 Corinthians 3:16, "Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you." Kayong templo ng Diyos, nakatira ang Espiritu ng Diyos sa loob ninyo. Huwag ninyong kalilimutan yan. Sino na rito tumanggap ng banal na Espiritu? Yung hindi pa tumanggap ng banal na Espiritu, hingin ninyo sa Panginoon bilang anak niya at bilang mga sinakop niya. May karapatan kayong hingin sa Kanya ang banal na Espiritu tulad ng isang anak na tunay na humihingi sa kanyang ama ng isang bagay. Ang 1 John 2:27 sinasabi, "But the anointing which ye have received of Him abideth in you, and you need not that any man teach you, but is the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in Him." Yung anointing na tinatawag dyan, galing po sa banal na Espiritu yan, mga kapatid, na tinanggap ng bawat isa sa atin. Kaya wala nang dapat taong magturo sa inyo kung ano ang katotohanan o kung ano ang bagay na matuwid, sapagkat ang banal na Espiritong yan ang siyang magtuturo sa inyo kung ano ang matuwid sa harap ng ating Panginoon. Kung tayo ay may banal na Espiritu, karapat dapat talagang ang lahat ng mananampalataya tatanggap ng banal na Espiritu, sapagkat yan ang tutulong sa iyo, yan ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, at yan ang magtuturo sa iyo sa lahat ng matuwid na gagawin mo. Kaya napakaraming mga Kristiyano ngayon, failure ang kanilang buhay sapagkat sila ay gumagawa na tiwali sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Why? Sapagkat hindi nila tinanggap ang Espiritu sa buhay nila. Nasa labas lang, hindi makapasok. Ang ating katawan, ang ating buhay ay parang isang pamamahay. Pagka may bisita kayo, saan dumadaan ang bisita ninyo? Sa pintuan, amen? Saan ninyo pinapapasok? Sala. Okay. Pagka matalik ninyong kaibigan, sala. Pinaupo ninyo, nakikita niyo yung sala ninyo. Ngunit kung talagang siya ay confidante ninyo, talagang matalik na kaibigan ninyo siya, kahit kwarto ninyo binubuksan ninyo at kahit kwarto ninyo pinapapasok ninyo,
ang kaibigan ninyo. Amen. Kaibigan ba ninyo ang banal na Espiritu ng Panginoon? Pinapasok na ba ninyo sa bahay ninyo? O hanggang tugkaran lang ang Panginoon? Basig, hangtod lang sa tugkaran ng Ginoo. Hanggang sa may hagdanan lang ba ang Panginoon? Pinapasok na ba ninyo? Saan nyo pinaupo ang Panginoon ngayon? Sa sala ng bahay ninyo. Hanggang sala lang siya? Ginoo, hanggang kusina ka lang. Wala ka ng pakialam sa kwarto ko, Panginoon. Wala ka ng pakialam sa pinakaibuturan ng buhay ko. Hanggang sala ka lang. Diyan ka lang, Lord Jesus Christ. Huwag ka nang alis diyan. Holy Spirit, hanggang diyan ka lang sa sala. Huwag kang lalampas diyan. Maraming mga anak ng Diyos, ang banal na Espiritu, hanggang sala lamang. Hanggang sa panlabas lamang na nakikita. Ngunit kailangang papasukin natin sa kwarto ng ating puso ang banal na Espiritu. Can you truly say that the Holy Spirit is the Lord of Lords and the King of Kings in your life? Can you truly say that? Jesus be the Lord of all, the kingdoms of my heart. How do you sing that song? Jesus be the Lord of all. Jesus be the Lord of all. Jesus be the Lord of all, the kingdoms of my heart. Okay. Is the Lord and the King of Kings in the kingdoms of your heart? Napapasok na ba ninyo ang Panginoon sa kwarto ng puso ninyo? Nung pinapasok ninyo, siya bang hari at Panginoon dyan? Baka boy lang ninyo. Panginoon, halika sa loob ng kwarto ko. Pulutin mo ang lahat ng nagkakalat dyan. Hindi. Siyang magiging hari ng puso mo. Pagpasok niya sa kwarto ng bahay mo, yun ang pinakasikreto ng buhay mo. Pagpasok niya doon, sasabihin ng Panginoon, anak, hindi ko kalooban yan, alisin mo. Anak, hindi ko kalooban yan, alisin mo. Gagawin ba ninyo? Pakikialaman kayo ng Panginoon sa buhay ninyo. Gagawin ba ninyo? Kaya kung minsan mga kapatid, hindi masyadong popular ang Panginoon. Amen? Sapagkat ang Panginoon, hanggang sa awit lang na siya ang Lord of King of Kings sa ating buhay. Ngunit sa totohanan, sa tunay na buhay, hindi maaari yun. Kaya kung minsan, popular yung mga social gospel na hindi pinakikialaman ng Panginoon ang kanilang buhay hanggang sa pagtawag lamang sila. Ito ang kaibahan ng Jesus Christ, the name above every name. Sapagat ang ating pagsamba rito ay hindi lamang hanggang bibig. Ang pagsamba natin dito ay nasa sa buhay at puso natin. Ayaw nating sabihin ng Panginoon sa atin na kayo walang kabuluhan ng inyong pagsamba sapagat mahal ninyo ako sa bibig ninyo, ngunit malayo naman ang buhay ninyo sa akin. We don't want the Lord for the Lord to say that to us. In our worship and service to Him, we don't want for the Lord to say to us, you are only good in praising me, but your heart is far away from me. We don't want for the Lord to say that to us. I don't want the Lord to say that to me. I don't want the Lord to say that to you. In fact, when I worship God, I must worship Him in spirit and in truth. And of a truth, when I praise Him, I must praise Him from my heart. Hallelujah! So, He is the Lord of Lords and the King of Kings in my life. Pag sinabi ng Panginoon, anak, daming sigarilyo sa kwarto mo. Ayoko yan. Susundin mong Panginoon? O baka sabihin mo sa Kanyang, Panginoon, kwarto ko po ito. Wala kayong pakialam. Mind your own business, Lord. Will you say that to the Lord? Pagka siya pinapasok natin sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit, gentle ang Panginoon. Ngunit sasabihan Kanya sa Kanyang kalooban. Kung sundin mo o hindi, nasa sayo. Ngunit ako, mga kapatid, pinangako ko, Panginoon, na Ikaw ay aking inanyayahan na pumasok sa aking buhay at puso. Susundin ko po kayo, Panginoon. Isusurrender ko ang aking buhay sa inyo. Sinusurrender natin ang ating buhay sa Kanya. At siya ang may gawa ng lahat ng ito. Ang outpouring ng banal na Espiritu, ipinangako ng Panginoon, hindi lamang sa iilan ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is not only for the elite, it is not only for the selected few, but the Holy Spirit was promised to all flesh.
the Bible says that He promised the outpouring of the Holy Spirit unto all flesh. Your young men and your young women shall prophesy, and your old men shall dream dreams in the time that I will pour out my Spirit upon all flesh. Joel 2:28, the Bible says, and I will pour out of my Spirit in those days. Sa aking mga liping babae, sa aking mga liping lalaki, ibubuhos ko ang aking banal na Espiritu. Binasa natin kanina, ang pangakong yun nagkaroon ng katuparan sa mga apostoles nang sila nagkatipon sa isang dako. Pagkatapos mga kapatid, humahagibis mula sa hangin ang isang malakas na hangin, humahagibis mula sa taas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan, at sa kanila nagpakita ang mga dilang kawangis ng apoy, nagkabahabahagi, dumapo sa bawat isa, at nang dumapo na ito, mga kapatid, nangapuspos ng Espiritu Santo ang bawat isa. Nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipasalita sa kanila ng banal na Espiritu. Kaya sa Joel 2:28, and it shall come to pass afterward, the Bible says that I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. There are skeptics, agnostics, and scoffers, and what have you in the last days that scoff about the promise of the Holy Spirit by saying this is only good for the apostles, it's not good for us. I dare to defy the critics of the Holy Spirit in the last days, because the Holy Spirit's power has never been extinguished. The Holy Spirit's power is real even in our day today. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu hindi nagbabago. Hanggang ngayon, yan ay makapangyarihan. Kung makapangyarihan yan noon, mas makapangyarihan sa ating mga pamumuhay sa panahong ito. Ipinangako ng Panginoon na kanyang ibubuhos yan. Sinabi niya nang siya nakita ng mga tao, nang siya ay nagpakita na sa kanyang earthly ministry. Sabi ni John, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me, whose shoes I am not worthy to bear, he shall baptize you with Holy Ghost and with fire. Sino yon? Ang ating Panginoong Kristo ayon sa Matthew chapter 3 verse 11. Nakita si John the Baptist na siyang tagagawa ng daan ng Panginoon, at pagkatapos sinabi niya, ako ay isa lamang na nangangaral sa kapatawaran ng kasalanan sa mga nagsisisi, ngunit may sumusunod sa akin, hindi ko man kayang bitbitin ang kanyang mga sapin, at siya ang magbabautismo sa inyo ng banal na Espiritu at ng apoy. Hallelujah! Powerful ang Kristiyanong pamumuhay. Powerful ang Kristiyanong buhay, sapagkat ito ay binuhusan, pinuspos ng banal na Espiritu. Pinuno tayo ng banal na Espiritu, bigay ng ating Panginoon. Kaya pagka dumalangin kayo, wala kayong kapangyarihan. I have no power to overcome temptation. I have no power to overcome trials. I have no power to do this and to do that. Well, you have the power now if you ask from God. And this is through the Holy Spirit. You will become a victorious Christian when you do that. Napakaraming mga Kristiyano, mga lampa. Napakaraming mga Kristiyano, hindi nagbabago ang buhay. Napakaraming Kristiyano, puro failure. Ang kanilang pagiging relihiyoso ay hanggang bibig lamang, ngunit walang kapangyarihan. Eto na ang pagkakataon ninyo, isang namimiss ninyo. There is one missing link in your life and you have forgotten about it because maybe the preacher that you have been hearing is not a true preacher, was not preaching about the power of the Holy Spirit. It's now time for you, when you have switched on to your TV and have heard this preaching on TV, and the Lord is speaking to you through this message, it's now high time for you to kneel down before the Lord and say, Lord, pour to me the promise of the Holy Spirit. Bibigay ba yan pagka hiningi ninyo? Pagka dumalagin kayo, ibibigay yan pagka hiningi ninyo. Sabi ng Luke 11:13, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Kung kayo mga masasamang ama, marunong kayong magbigay ng mabubuting mga kaloob sa mga anak ninyo, sino pa kaya siya, ang banal ninyong amang sa langit, mabuting ama, na magbibigay sa inyo ng banal na Espiritu sa bawat humihingi nito. Hingin ninyo ang banal na Spirit, wag lamang kayong palaging humihingi ng, Lord, bigas, Lord, pera,
Lord, material na bagay. Lord, jeep. Lord, eto. Wag lang. Ang number one, hingin ninyo ang banal na Espiritu. Hallelujah. Hindi mabibili ng pera yan. Yan ay kapangyarihang mula sa Kanya at yan ay kaloob ng Panginoon. Pangako niya. Pagka iyong hiningi yan, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pagkatapos hintayin mo, matatanggap mo ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng paghihintay. Luke 24:49. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Pagkatapos na hiningi mo, hintayin mo. Sapagat pangako yan, tatanggapin mo. Yan ay isang kaloob na pangako. Gift. Lahat ay magsabing gift. Ang lahat ay magsabing kaloob. Kapag kayo ay humingi sa Panginoon, huwag kayong magmakaawa. Sapagat yan ay isang kaloob. Huwag kayong magmakaawa. Gift. If I say to you, I have a gift for you, anyone that would come right now would receive a gift from me. I have a very nice gift hidden in my pocket. Anyone that would come right now will receive this gift from me. When you come over here, would you beg for that gift? You wouldn't beg for that gift because that is a gift. You haven't asked for it, but if you come, you will receive it. Sinong lalapit dito? Bibigay ko itong kaloob ko sa kanya. Sino? Siyempre, pagdating mo rito, yun ang pangako ko sa iyo. Bibigay ko sa iyo. Kung ikaw'y dumating dito, ay kung ikaw'y pumunta rito, pagkatapos, yung gift naririto sa kamay ko, anong gagawin mo? Magmamakawa ka, Pastor, please, give me the gift. Don't beg for the gift. You just stretch out your arms and then receive it. Tanggapin mo mula sa Panginoon sapagkat yan ay kaloob. Marami ang mga anak ng Diyos, ibig nilang tanggapin ng Holy Spirit, hiningi nila, pagkatapos mga kapatid, pagka lumalapit sila sa altar, naku, umiiyak, Huwag na kayong gumawa ng ganon. Huwag na kayong gumawa ng eksena pa. Dapat tanggapin nyo. Purihin lamang ninyo siya. I praise you, Lord, because I am your adopted child. I am your adopted daughter. I am your adopted son. When I come to you, I am ready to receive the gift according to the availability of my heart. Linisin mo lang yung puso mo. Magsisi ka ng totohanan. Pagkatapos sabihin mo, Lord, I welcome you in my heart. Maraming humihingi sa gift of the Holy Spirit pero hindi lang natatanggap. Bakit? Kasi hindi pa ang kondisyon ng kanilang puso, hindi pa adapted para sa Holy Spirit. Hindi pa pwedeng tumirang Holy Spirit sa buhay mo nang dahil yan ay hindi pa nakasurrender. Kailangan i-surrender mo ang buhay mo. Kailangan nasa sa state ka na ng Espiritu na Panginoon, susunod po ako sa inyo, malugod na pagsunod, hindi na po rin ako pipilitin. Ako po ay susunod sa inyong banal na kalooban. At ibibigay ng Panginoon sa iyo ang banal na Espiritong hinihingi mo. Pagkatapos mga kapatid, sinabi mo yan, you are the Lord of my heart. You are the King of my life. Come into me and sup with me, and I will obey you willingly and lovingly. Praise God. Pagkatapos mga kapatid, yung kondisyon ng puso mo, kaaya-aya na sa harap ng Panginoon, hallelujah, isang iglap, tatanggapin mo yan mula sa Kanya. Pagka tinanggap mo yan, sa iyong paghihintay, magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang makapaglingkod sa Panginoon. Maraming mga anak ng Diyos ngayon walang kapangyarihan sa paglilingkod. Isang maliit na kapagsubukan, bumabagsak. Isang maliit na kapagsubukan, nawawalay sa Panginoon. Isang maliit na kapagsubukan, nababackslide. Isa lamang maliit na kahirapan, nawawala, natatanggal ang bulay ng kanilang pagkakatayo. Walang katibayan, walang kalakasan. Bakit? Wala ka pang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay hindi manggagaling sa pastor, ang kapangyarihan ay manggagaling sa banal na Espiritu. Dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang banal na Espiritu. The Lord was not mistaken when He had a conversation with Nicodemus, and then they talked one to another about the new birth. Nicodemus said, Lord, no man can do these miracles which thou doest except God be with him. Jesus Christ saw the need of his heart.
And Jesus Christ said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said, How can a man be born when he is old? Shall he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus Christ said unto him, You haven't understand the spiritual implication of what I am telling you. You are still very natural in your mind. Ito, in other words, ang sinasabi ng Panginoon. And then the Lord said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. This gives empowerment for service. Yung binasa natin kanina, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses both in Judea and Jerusalem, in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Pagka tinanggap mong banal na Espiritu, hindi ka na mahihiya sa pagsasabi ng testimony mo o pagpapahayag na ikaw isang Kristiyano. Sino rito sa inyo, mga televiewers, ay kinakahiya ninyo ang Panginoon? Pagka kayo lumalabas sa banal na panambahan, ay yung Biblia pinapasok ninyo sa isang karton o sa isang supot, ayaw ninyo malaman kayo ay isang Jesus Christ member o kaya member sa katawan ni Kristo. Hiyang-hiya kayo, tinatago yung pagkakristyano ninyo, sapagkat kayo natatakot, naduduwag kayo, na baka kayo ay laitin ng sanlibutan. Ngunit pagka kayo pinasukan na ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi na po ninyo papansinin ang mga bagay na yan. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Saan man kayo tumatayo, magiging liwanag kayo. Saan man kayo pumupunta, magiging witness at saksi kayo ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang kapangyarihan. Yan po ang gagawin ng Panginoon sa inyo. Magiging witness kayo ng Panginoon. Saan man dako kayo pupunta at hindi nyo ikakahiya ang buhay ng Panginoon at hindi nyo i-compromise ang buhay ng Panginoon. Paano mangyayari yan? Kailangan siyang Kristiyano, hindi kino-compromise ang buhay ng Panginoon. Kailangan mananatili siyang banal. Kailangan mananatili siyang matuwid na sumusunod sa kalooban ng Diyos in the midst of a perverse and crooked nation. How can you do that? Without the power of the Holy Spirit, it would be impossible for you to serve God. Napakahirap. Biro ninyo, isang opisina lang. Kayo tumanggap sa Panginoon dyan. Yung mga kaopisina mo, kabarkada mo, puro mga lasinggero yon, puro mga babaero yon, puro may mga bisyo yon. Ikaw ngayon nagbago ka, tinanggap mo ang Panginoon. Pagkatapos nakatayo ka at nakatira ka at nananahanan ka at pagkatapos nagtatrabaho ka sa kalagitnaan ng mga klaseng taong ganyan. Tapos ipe-persecute ka nila. At sasabihin nila, kung hindi ka aalis sa iyong kinaroroonan, hindi ka namin tatanggapin. Hindi ka na, maghihirap ka na, dead end na lahat ang para sa iyo. Anong gagawin mo kung wala kang kapangyarihan ng Panginoon? Susuko ka, susurrender ka, babalik ka sa kapangyarihan ng demonyo. Ngunit kung ikaw ay may kapangyarihan mula sa Espiritu Santo, hindi ka babalik sa daan ng demonyo. Magpapatuloy ka sa kapangyarihan ng Panginoon at sasabihin mo, ano man ang mangyari, ako ay susunod sa iyo. Anak, huwag kang matakot, sabagat ako ang bahala para sa iyo. Hallelujah. That's the power of the Holy Spirit. If you are powerless, you can't do that. You are living in the midst of a perverse and crooked generation. You cannot serve God without this power. It would be impossible for you. Tapos mga kapatid, sa personal cleansing, you don't need a pastor anymore to cleanse you. Maybe sometimes the pastor is being used by preaching the Word of God in order for us to be cleansed to the Word of God. Pero kung nasa sa iyo ng Holy Spirit, ang Holy Spirit na mabibigay conviction sa iyo, pagka gumagawa ka ng kasalanan, sasabihin niya, anak, hindi ko kalooban yan. And you will not sleep that night unless you repent of what you have done. That is not according to the will of God. Tingnan niyo ang Acts 2:38, pagka kayo nabautismuhan. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. For this promise is unto you and to your children and to all those that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. So sumusunod yung pagtatanggap ng Holy Spirit pagkatapos mo nagsisi. Kaya hindi ka tatanggap ng Holy Spirit kundi ka nagsisi at nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Dapat talaga magsisi ka. Ano ang pagsisisi? Pinapangako mo, tatalikuran ko na ang kasalanan ngayon at haharapin na kita, Panginoon, at susundin ko po ang buhay mo at ako'y lalakad ng ayon sa iyong kalooban.
Babautismuhan ka ng isang ministro sa tubig. Babautismuhan kayo sapagkat kayo nagsisi ng inyong kasalanan. Pagkatapos ninyo nagsisi, pagkatapos buksan ng inyong puso at sabihin, you are the Lord of my heart, you are the King of my heart, I will follow you, I will obey you lovingly. Lord, here is my heart. Fill it with your Holy Spirit. Pupuspusin ka ng Inoon ng banal na Espiritu. Magkakaroon ka ng kapangyarihan sa iyong buhay. Hallelujah. I love the Holy Spirit. You love the Holy Spirit? I love the Holy Spirit because it is the Holy Spirit that guides me. It is the Holy Spirit that empowers me. It is the Holy Spirit that goes with me whenever I preach before you. Wherever I preach, whenever I preach. It is the Holy Spirit that empowers me in my preaching. I cannot do the work of the ministry without the power of the Holy Spirit guiding me and abiding in me. You cannot serve God without the power of the Holy Spirit. It's impossible for you to serve God without the power of the Holy Spirit. Tingnan ninyo, kahit sa Old Testament, yung mga taong ginagamit ng Diyos, binigyan muna sila ng gift of the Holy Spirit under the Old Testament law upang sila makagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yung 70 elders, nabalita na ba yung 70 elders sa Old Testament sa panahon ni Moses? Nang sila'y ginamit? And the Lord came down in a cloud and spake unto him and took of the Spirit that was upon him and gave it unto the 70 elders. And it came to pass that when the Spirit rested upon them, they prophesied and they did not cease. Numbers 11:25. Lahat ng workers kailangan puspos ng banal na Espiritu para wala ng problema sa ministry. Amen? Maraming problema sa ministry dahil napakaraming gustong mag-worker, wala namang Holy Spirit. Tanggapin mo na yung Holy Spirit. Maraming mga churches ngayon, problematic ang mga members, may division sa simbahan. Bakit? Walang Holy Spirit na gumagayad sa kanila. Imposibleng tumayo ang Jesus Christ Ministries sa buong sanlibutan, sa buong Pilipinas, na mayroong isang matibay na pagkakaisang tulad ng ginagawa ng Panginoon ngayon, kung hindi sa guidance ng banal na Espiritu at sa kanyang pamamaraan tayong lahat ay sumusunod. Hallelujah. It would be impossible for us to govern so many people in the name of the Lord without Him. We are not dictators here. It is the Holy Spirit that guides us. At siya ang ating sinusunod sa ating mga pamumuhay. Pagka nadadry na yung buhay mo, ang pagiging Kristiyano mo ay parang boring na. At pagkatapos wala ng buhay, it's time for you to kneel down and say, Lord, make life out of me. I would like to receive a fresh baptism of your Holy Spirit. The Bible says when you receive that Holy Spirit, it is like rivers of flowing waters that is gushing out in your belly. Parang tubig na buhay na umaagos sa kaibuturan ng iyong buhay. Nagkakaroon ka ng buhay, nagkakaroon ka ng excitement, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. Tingnan ninyo ang sasakyan na wala ng gasolina. Tingnan yung metros. Full, anak ko, matulin pa sa alas 4 ang sasakyan yan, lalong-lalo na kung kondisyon. Amen? O tingnan ninyo, pagka nawawala ng gasolina niyan, pumupunta na sa empty. Ano mga kapatid? Nakita na ba ninyo ang mga sasakyang nauubusan ng gasolina? Meron akong isang alam na driver, ang gasolina niya, tamang-tama lang. Bawat lakad, tamang-tama lang. Pag uwi niyan mga kapatid, 1 kilometro, 2 kilometro, bago pumunta sa destinasyon, nauubusan na ng gasolina. Nakikita ko ang sasakyan, anong ginagawa? Chug, 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 chug. Tulak! Kailangan mo na naman ng ayuda. Tulak! Bakit? Wala ka ng gasolina? Pero yung anak ng Diyos na may gasolina, hindi kailangan ng tulak. Makapangyarihan ang buhay niya. Kahit maraming sakay, matulin pa. Sa alas 4 ang biyahe niya. Hallelujah! Kaya, pagka ang buhay mo, hindi ka nabibless pagka hindi maraming bumibisita sa iyo. Kailangan isang kongregasyon ang bumibisita sa akin upang ako'y mabless. Hindi ako nabibless kung walang bumibisita sa akin. Naku, mababackslide ako pagka hindi ako binisita ng pastor. Isang kongregasyon na Jesus Christ kailangan bumisita sa akin. Bakit? Naku, ang sasakyan mo kailangan ng isang kongregasyong tulak. Wala kang gasolina. Ang kailangan mo gasolina, yan ay ang banal na Espiritu sa buhay mo. Tanggapin mo kapatid, kahit ikaw ay nasa harap ng iyong TV, kung ikaw ay may pananampalataya, maaari mong tanggapin ang banal na Espiritu sa buhay mo. Hallelujah. Everybody say amen. Mga relihiyon ninyo, nagtuturo ba ng Holy Spirit? Maraming mga relihiyon ngayon, patay.
Dead, cold, boring churches. Bakit? Wala ng Holy Spirit, umalis na. Kailangan ang pangalan ng mga karatula dyan, hindi na yung pangalan na nakikita nyo ngayon. Lagyan na ninyo ng ikhabod. Ang ibig sabihin, umalis na ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Hindi po kailangan mangyari sa buhay natin yan. Kailangan magpatuloy tayo na gumawa sa kalooban ng Diyos at puspos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Si Othniel sa banal na kasulatan, the Spirit of the Lord came upon him. Gideon sa Judges 6:34, the Spirit of the Lord came upon Gideon, and then he blew a trumpet and did the work of the Lord. And then in Judges 14:6, si Samson, kinakasihan ng banal na Espiritu. Pagka pinasukan siya ng banal na Espiritu ng Diyos, malakas pa siya sa higante. Biro ninyo, napapasa niya kahit ang isang buong gate na bakal ng syudad. Napakalakas na talagang tao sapagkat kinakasihan ng Holy Spirit. Si Saul, nung siya'y hari, 1 Samuel chapter 10 verse 10, nagprophesy siya because of the Spirit of God. Si David, sa 1 Samuel 16:13, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came unto David. Spirit of the Lord yan. Espiritu ng Diyos pumupunta sa iyo. Mafe-feel ba ninyo Holy Spirit pumupunta sa inyo? Sino rito ang pinasukan ng masamang espiritu? Marami dito dinadala, pinapasukan ng masamang espiritu. Ang lakas nila, mga kapatid. Wala sila sa kanilang sarili. Ang lakas nila. Hindi mapigilan. Kaya yung mga espiritu, pwedeng pumasok sa tao. Ganon din naman sa Holy Spirit. Meron ako nakita ko minsan sa TV. Ano nangyayari dyan? Kinasihan ng espiritu ng santo ninyo. Sinapian ng espiritu ni pumupunta sa tao. Hindi dapat espiritu ng iba ang pumunta sa atin. Dapat banal na espiritu ang pupunta sa buhay natin. Sa Old Testament yun, ang Holy Spirit pumupunta na rin sa tao. Lalo na sa New Testament sapagkat yan ipinangako sa atin. It was promised in the church. Believers in the early church received the baptism in the Holy Ghost. Sa Luke 2:25, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same one was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. Ang banal na espiritu nasa sa kanya. Believers sa panahon ng Pentecost, yung binasa natin kanina, Acts chapter 2 verse 3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. The Samaritan Christians also received the baptism in the Holy Ghost. Acts chapter 8 verse 17, they laid their hands on them, and they received the Holy Ghost. Isang tao nagtanong sa akin, Pastor, ano po ang tanda na ako'y tumanggap ng banal na Espiritu? Anong tanda na ikaw tumanggap ng banal na Espiritu? Sinabi ng Acts chapter 2 verse 4, you begin to speak in other tongues as the Spirit gives you the utterance. Sasalita ka ng ibang wika. Ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 2? He that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him. Meron pong gift na ang ipasasalita sa iyo, isang lengguwahe ng sanlibutan ito na maunawaan according to Acts chapter 2 verses 1 to 4. Ngunit according to Acts chapter 14 verses 1, 1 Corinthians chapter 14 verses 1 and 2, meron din namang wika ang Panginoon na ipasasalita sa iyo through the Holy Spirit na walang makakaunawa sa sanlibutan ito. Pag kayo na binigay sa iyo, hindi ka nakikipag-usap sa mga tao, nakikipag-usap ka sa Diyos sapagkat walang tao nakakaunawa sa iyo. Ngunit sa Espiritu, ikaw ay nagsasalita ng mga misteryo. Amen? Kaya yung tanda ng Holy Spirit, nagsasalita ka ng ibang wika. Yun ang tanda. Sabi ng iba, yung tanda raw, yung nanginginig ka raw. Yung tanda raw, yung umaakyat ka sa dingding ng bahay. Yung tanda raw ay yung bumubula yung bibig mo. Yun daw tanda, yung sipon mo, yung laway mo. Saan? Luha mo, sipon mo, laway mo, nagsasama. Yun daw ang tanda na tumanggap ka ng Holy Spirit. Wala po yan. Lahat yan hindi biblikal. Ang biblikal na tanda lamang, magsalita ka ng iba't ibang wika ayon sa ipasalita sa iyo ng banal na Espiritu. Tanda na ikaw ay kinasihan at pinuspos ng banal na Espiritu. Yan ang tanda. Kaya wag ninyong insultuhin yung mga nagsasalita ng iba't ibang wika.
Kapag sa Panginoon. Bakit sinabi kong kapag sa Panginoon? Kasi ang demonyo, wise na rin. Nagsasalita na rin ang wika ng demonyo sa huling araw na ito. Ini-imitate niya yung ginagawang genuine ng Panginoon. Eto, pumasok na naman yung mga hypocrite na naman. Pumasok na naman ngayon yung mga scoffers. Tingnan ninyo, meron palang mga imitations ang demonyo. Kaya yung ginagawa ninyo para sa demonyo. Como may mga imitations, pati genuine, idinamay na. Ayan ang mga hindi naniniwala sa banal na Espiritu. Ayan ang mga hindi naniniwalang tatanggapin pa ang Holy Spirit ngayong huling araw na ito. Ngayon mga kapatid, sabagat nakakita ka ng isang $1 na peke, ang lahat ba ng $1 iyong i-condemn lahat? Bakit i-condemn lahat? Sabagat hindi nananampalataya at naniniwala sa banal na Espiritu. Bakit walang banal na Espiritu? Lalo na hindi naniniwala sa ibang mga kasulatan. Binabaluktot pa yung kasulatan. Biro ninyo, bakla maliligtas. Baluktot, walang Holy Spirit yan. Bakla maliligtas. Saan kayo nakakita sa banal na kasulatan ng bakla maliligtas? Mahal ko ang mga bakla, kaya ako'y nangangaral para sa kanila upang sila maging tunay na lalaki. Hallelujah! Pagka sinabi ko na ang bakla maliligtas, hindi ko kayo mahal. Niloloko ko kayo. Pero pagka sinabi ko, pagka ikay nanatiling bakla, hindi ka maliligtas, mahal kita, sabagat sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Bakit ko sasabihin sa iyo ang katotohanan? Sabagat sinabi ng banal na kasulatan, yes, shall know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8, verse 32. Kaya, pangangaral natin dito matuwid. Sasabihin mo, may Holy Spirit ka. Pagkatapos nang nanakaw ka ng tithes. Sasabihin mo, may Holy Spirit ka. Pagkatapos, nangangaral ka na magnakaw ka ng tithes. Naku, sanang Holy Spirit nasa sayo. Walang Holy Spirit dyan. Sapagat ang Holy Spirit tuturuan kang sumunod sa kautusan ng Diyos. Sumunod sa kanyang banal na mga salita. Hallelujah. Napakahalaga ng Holy Spirit sa Samaritan Christians received the Holy Spirit when when the apostles' hands were laid on them. Sasalita ng wika, genuine ha? Yung genuine talaga. Yung hanap natin genuine. Marami na kasing peking ngayon eh. Tingnan nyo, may mga peking Holy Spirit ngayon. Nagsasalita din ng wika. Sabi ng pastor, okay, bago tayo magpasimula ng ating service, lahat tayo mag-speak in tongues. Tapos mag-speak in tongues na sila. Ang pastor ang umutos, parang siya ba ang susi? Sige, start. Yun ang mga tao, para naman mga robot, may susian sa likod. Okay, tapos na. Tapos tayong lahat. Hindi po ganyan ang Holy Spirit, hindi uniforme. Ang Holy Spirit, kaya ikaw ay kinasihan o kaya pinuspos ng Holy Spirit, hindi po tao ang umuuna nang nagsasabi sa iyo. Kaya ako laban doon sa mga nag-Holy Spirit, pagkatapos nilalapitan, pagkatapos sinisitsit yung mga words doon sa kanilang mga tenga. Bzub, zib, zub, zib, zub. Sundin mo yung ginagawa ko. Kalimutan po ninyo yan, sapagkat hindi po yun ang utos ng banal na Espiritu. Tama na yung lay hands natin. Pagka talagang Holy Spirit ang pumasok sa Kanya, kahit hindi mo na bulungan yan, ay magsasalita na ng ibang wika yan. Well, yung pagsasalita ng ibang wika, hindi yun ang purpose natin. Ang purpose natin, tumanggap ng Holy Spirit, and the fruit of that is for you to speak in tongues. Pero hindi yun ang end na hinahanap mo. Ang hinahanap mo, Holy Spirit, magiging tanda na lang yun na tumanggap ka. Amen? Ang iba, ginagawa nilang end yung speaking in tongues. Kaya sila'y sinasaway ng iba. At nagiging peke ang pagiging Holy Spirit nila para tumanggap ng Holy Spirit. Ako galing ako sa denomination. Laban din ako dyan. Bakit? Yung sa denomination, ginagawa nilang commercialism kung minsan yung pagtatanggap ng Holy Spirit. Okay? Follow these 5 instructions and you will receive the baptism of the Holy Ghost. 1, 2, 3, 4, 5. Begin. You praise God. Begin. Nag-Holy Spirit na. Pagkatapos kukunin yung ano yun? Yung bell. Bell, takip ng kaldero. Teng, 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 teng. Stop. Bibilangin. Ilan? 100 receive the Holy Ghost. Why?
Because according to our organization, no report, no support. Woo! Kaya, kahit hindi totoo, nire-report upang makatanggap ng support. Nako mga kapatid, itabi yan. Magagalit ang Panginoon yan. Pati Holy Spirit kinokomersyo. Hindi ko nilalahat. Baka may masaktan. Sabi nga ng mga kaibigan natin, bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magagalit. Ngunit, kasabay din ng paalalang yun, eto rin ang isang paalala. Hoy, gising sa katotohanan. Tayong lahat ay gumising sa katotohanan. Anong katotohanan? Merong genuine na Holy Spirit na tatanggapin mo kung ikaw ay sincero sa harap ng Diyos. Kahit na doon sa loob ng kwarto mo, maaari kang dumalangin at sabihin mo, gusto kong tanggapin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu pupunta sa iyo at pagkatapos pupuspusin ka at mafe-feel mo isang experience na hindi mo malilimutan. Isang karanasang hindi mo malilimutan. My father received the Holy Spirit without anyone laying hands on him and without anyone whispering on his ears on what to do. Nasa kwarto yung father ko. Tapos mga kapatid, hiningi niyang Holy Spirit at sinabi niya, iaalay kong lahat ng anak ko sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, pagka binigay mo sa akin ng Holy Spirit. Alam niyo kung nangyayari? Sa loob ng kwarto, siya lang mag-isa. My father spoke in tongues for one day and one night. Hindi ko mind. Speaking in tongues lang lahat. Pinapakinggan namin. Nakaka-bless sapagkat genuine na Holy Spirit ang tinanggap at ibinigay sa bawat isa sa member ng aming pamilya. Yan po ang gusto kong tanggapin ng bawat isa sa inyo na mga anak ng Diyos. Tanggapin ninyo yan kung ihihingin ninyo sa harap ng ating Panginoon. Ang iba natatakot na baka raw tanggapin nila masamang espiritu. Ganun bang Panginoon? Hindi. Baka ikaw humihingi ng tinapay, ahas bang ibibigay niya? Panginoon, tinapay, etong ahas. Hindi ka bibigyan ng Panginoon. Panginoon, kanin o bato. Hindi ganyan ang Panginoon. Sabi niya, pagka humingi ka ng kanin, kanin ang ibibigay sa iyo. Pagka humingi ka ng Holy Spirit, hindi bad spirit ang ibibigay sa iyo. Holy Spirit ang ibibigay sa iyo. Hallelujah. As long as you remain sincere before Him, the Lord will give you the Holy Spirit. Ito rin ay nagbibigay tanda o witness na tayo ay spiritually adopted children of God. Spiritual adoption ng believers yan. That is a witness. The Holy Spirit is a witness that you are an adopted child of the Lord. Sabi ng Romans 8:16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Pagka tinanggap mo yun, nag-speak in tongues ka, you are born in the Spirit, palatandaan ikaw ay anak na ng Diyos. Galatians chapter 4 verse 6, and because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Kaya makakatawag ka ng Ama, sapagkat ang kanyang Espiritu pinadala sa puso mo. Kaya maaari mong sabihin, Abba, Ama. O kaya, Hello, Father. O kaya, Kumusta ka, Amahan? Kumusta ka, Ama? Sino nanalangin sa inyong umaga? Anong sinasabi niyo sa umaga? Pagka may ama kayo sa bahay, nagkasalubong kayo sa umaga, anong sinasabi mo? May buntag tay. Ngayon kayo pinanganak na muli, meron kayong bagong ama, ama sa Espiritu, na kahit saan naroroon siya, pagising niyo sa umaga, anong sinasabi niyo? Good morning, Father. Amen? O, pinadala yung Holy Spirit sa atin, siya nagtuturo sa atin kung anong gagawin natin. Pagkatapos sinabi mong good morning, Father, pwede ka nang umawit. Pagising sa umaga. Kay ganda, kay ganda. Woo! Bigyan natin isang malakas na clap offering ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sinabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan sa 1 John 3:24, and he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us.
Alam nating tayo'y nananatili sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santong nakatira sa atin, na ibinigay niya sa atin. 1 John 4:13, hereby we know that we dwell in Him and He in us, because He hath given us of His Spirit. 1 John 5:6, and this is He that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. At ang Holy Spirit ang siyang ating teacher. Lahat ay magsabing, ang Holy Spirit ang ating tagapagturo. Okay. Nehemiah chapter 9 verse 20. Thou gavest also thy good spirit to instruct them, and withheldest not thy manna from their mouth, and gavest them water for their thirst. Luke chapter 12 verse 12. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin lahat ng bagay. 1 Corinthians 2:13, which thing also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. 1 John chapter 2 verse 27, but the anointing which ye have received of Him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, even as it hath taught you, ye shall abide in Him. Nagtuturo ang banal na Espiritu kung anong gagawin natin. Nagpapahayag siya. Tinuturuan tayo sa lahat ng dapat gawin natin. Kaya siya ay teacher rin sa bawat araw. Kailangan ang bawat isa magkaroon ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, upang tayo ay maturuan araw-araw kung anong dapat natin gawin. When we make a decision, we pray to the Holy Spirit. Lord, teach me on what decision to make. I would like to buy a house. Lord, teach me what to do. Lord, I have some money to invest. Teach me what to do. Lord, I have a plan to go to the city, to that city. Teach me what to do. Guide me. Siya ang tagapagturo sa buhay mo. Hindi ka magkakamali. Pagka ang Holy Spirit nasa sayo, tuturuan ka niya sa lahat ng daan. Bantayan din ng lahat na hindi magkakasala ng laban sa Espiritu Santo. Amen? Kayong mga mapag-upasala at kayong mga manlalait, sapagkat nilalait ninyo yung Holy Spirit, nakakita kayo ng fake na Holy Spirit, pati na yung genuine nilalait ninyo, pati na yung genuine ay pinapersecute ninyo at pinagsasalitaan ninyo ng masama. Como nakakita kayo ng mga nanginginig sapagkat tumanggap ng Holy Spirit, yung pala pinasukan ng masamang espiritu, pati na yung genuine nilalait ninyo na dahil dyan sinasabi ninyo, yan ba tumanggap ng Holy Spirit? Naku, mayroong masamang mangyayari sapagkat may mga pangako ang Panginoon na hindi dapat magkasala ng laban sa Espiritu Santo, lalo na yung genuine. Amen? Isaiah chapter 63 verse 10, but they rebelled and vexed His Holy Spirit. Therefore He was turned to be their enemy, and He fought against them. Mga Israelites, instead ng Holy Spirit maging katulong nila, naging kalaban sapagkat sinuway nila. Kaya naging kalaban nila ang banal na Espiritu. Matthew 12:31, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Lahat ng kasalanan mapapatawad, ngunit ang kasalanang laban sa banal na Espiritu hindi mapapatawad. Yan ang tinatawag na unpardonable sin. Yan ang tinatawag na unforgivable sin. Na yung ibang hindi nananampalataya ng tanggapin ng Holy Spirit sa huling araw na ito ay nagkaroon na ng kasalanan. Kaya ginawa ng bakla ang iba. At hindi na pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat kasalanan sa Holy Spirit ang ginagawa nila. Huwag po nating laitin ng banal na Espiritu. Huwag po nating ipagkaila ang banal na Espiritu. Amen? Mark 3:29, but he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Ayon sa Mark 3:29. Acts chapter 5 verse 3, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and keep back part of the price of the land? Mga kasalanan sa Holy Spirit ito. Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. 1
1 Thessalonians chapter 5 verse 19, quench not the Spirit. Kailangan ng Holy Spirit may operation sa ating mga pamumuhay. Ngunit ay genuine na operation. Huwag po yung peke. Huwag po yung hindi kalooban ng Diyos. Napakarami ganyan ngayon eh. Akala nila ganun ka-easy ang Holy Spirit sa buhay nila. Tatanggapin pagkatapos mga kapatid, kukuha lang ng tubig, mag-i-speak in tongues pa. Oh. Hindi makapagsuklay, nag-i-speak in tongues. Huwag po ninyong gawing ganyan ang Holy Spirit sa buhay ninyo, sapagkat pag-aabuso sa Holy Spirit yan. Do not abuse the gifts of the Holy Spirit. You must have to respect and to love the Holy Spirit that God has given to minister to us in the last days. Hallelujah! Huwag natin gawin na nakaka-grieve sa Holy Spirit. Ano nakaka-grieve sa banal na Espiritu? Ang kasalanan nakaka-grieve sa banal na Espiritu. Ang paglakad ng hindi matuwid, ng hindi ayon sa kanyang kalooban, nakaka-grieve sa Holy Spirit. Kaya kailangan tayo gumawa ng ayon sa kanyang kalooban. Nagwi-withdraw din ng Holy Spirit pagka hindi tayo sumusunod sa kanyang ginagawa, sa kanyang pinagagawa. Ayon sa Genesis chapter 6 verse 3, the Bible says, "My spirit shall not always strive with man." Wawarningan ka ng Holy Spirit maraming beses. Pagka hindi mo sinunod, aalis na siya, magwi-withdraw na siya sa iyo. At kaya na niya, wawarningan pa. Sino rito ang tunay na mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Pagka kayo may ginagawa hindi kalooban ng Diyos, sinasaway kayo ng Holy Spirit, di ba? Binibigyan kayo ng warning, di ba? Pakinggan ninyo yung warning ng Panginoon. Pagka hindi nyo pinakinggan yan, sa susunod, wala ng warning ibibigay sa inyo. Iniiwan na kayo ng Holy Spirit. Nakakatakot na ang pangyayaring ganyan. For Samuel 16:14, "But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him." Ano, tingnan ninyo, pagka inalis ang Holy Spirit, evil spirit ang papasok. Pagkatapos magkakaroon ng kaguluhan ang buhay natin. Psalms 51:11, "Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me." Ito bang mga pangyayaring ito, mga kapatid, dapat mangyari sa Kristiyano? Hindi. Kaya tayo ay tinuturuan upang maging masunurin sa kanyang mga banal na kautusan at banal na kalooban. At dito sa Jesus Christ Ministries, tuwiran ang pangangaral dito. Hindi tayo pinipikpik lamang sa balikat. Pagkatapos, mga kapatid, nililin lang. At pagkatapos, ginigimik. Kaya ako hindi nagbibigay ng pera doon sa mga sumusulat sa akin at di sinasabing, ang tatawag sa akin, bibigyan ko ng pera. Wala pong ganun dito. Ang tunay dito, ang siyang nananatili. Tunay ba kayo sa harap ng Diyos? Pagkatunay kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. Yung lahat ng mga televiewers natin, mahal nila ang Panginoon at mahal nila ang programang ito. Kaya wala mang nag-uutos sa kanila, sumusulat sa programang ito at pinababatid ko anong ginagawa ng Panginoon. Sa kanila, sa pamamagitan ng programang ito, sumusulat dito, nagpapadala ng kanilang suportang prayer at suportang financial. Pagpalain kayo ng Panginoon, tunay ang ginagawa ninyo para sa Kanya, ang Diyos at ang Kanyang banal na Espiritu mananatili sa inyong buhay. Pwede ba tayong bautisman ng Holy Spirit ngayon? Amen. Jesus Christ was baptized with the Holy Spirit even. Isaiah 11:2, "When the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord." Kailangan natin ng fresh baptism of the Holy Spirit upang tayo magkaroon ng takot sa Panginoon, upang tayo magkaroon ng wisdom, understanding at counsel kung sumunod sa kanyang mga banal na kalooban. Ganon din ang sinasabi ng Isaiah chapter 42 verse 1, "Behold my servant whom I uphold, mine elect in whom my soul delighted. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles." Kung sino mga alagad ng Diyos, pinapatungan din ng banal na Espiritu, pinapasukan din ng banal na Espiritu. Ganon din sa Isaiah chapter 61 verse 1, "The Spirit of the Lord God is upon me because He hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound." Jesus Christ mentioned that once again in Matthew 3:16. "And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him." Kita yon ng maraming tao kasama ni John. Sa John chapter 1 verse 32. "And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
And Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Ang ating Panginoon na siyang tagabautismo ng banal na Espiritu, binautismoan din naman ng banal na Espiritu mula sa Ama upang makagawa ng lahat ng kalooban ng Diyos, lalong-lalo na sa pagbibigay ng healing. Ang ministering ito, hindi po gagamitin ng Panginoon para sa healing ng napakaraming sumusulat ngayon. At pagkatapos nanonood ng TV program na ito, na hindi man nagtetestify dito, ngulit mga kapatid, napakarami ng ginagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay, sa healing, sa answered prayers, sa lahat ng mga kahilingan na sinasagot niya. It's impossible for us to do that without the power of the Holy Spirit and without the anointing of the Holy Spirit in this ministry. Mahirap pong gawin yon. Hindi po natin magagawa yon. Sino nagbibigay ng revelation? Nagtatanong kung saan po sila dapat maglingkod at sila'y pinahayagan ng Panginoon. Walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang naging buhay natin. Ang leadership ng banal na Espiritu kailangan natin sapagkat siya ang guide ng ating pananampalataya. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Amen? John chapter 16 verse 13. He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. At papakita niya sa atin ang mga bagay na dumarating. Siya ang mag-guide sa atin sa lahat ng katotohanan. Kaya pagka may Holy Spirit ka, hindi ka sasabihin ng Holy Spirit, wala ng tithes. Sasabihin mo ng Holy Spirit sa iyo, gag-guide ka ba? Sinabi niya, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you unto all truth. Sasabihin ba niya, wala ng tithes, nakawin mo na lahat ng tithes mo. Hindi yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, give your tithes into the storehouse. Huwag natin ulitin yun. If you have the Holy Spirit, He will guide you into all truth. Everybody say amen. We baptize in the name of the Lord Jesus Christ because, according to Acts 2:38, that was what the Apostle Peter said when he baptized people. Do we baptize the same as Peter? Yes. Why? That is in obedience of Matthew 28:19. Why? That is the guidance of the Holy Spirit that He gives to those people that follows Him. Hindi nag-away si Pedro at ang Panginoon. In fact, ang inutos ng Panginoon, pangalan! Kaya pangalan ang lumitaw sa Acts 2:38. Hindi tayo nagkakamali. Guidance ng Holy Spirit yan. Amen? He will guide you into all truth. Oh, anong katotohanan? Ang bakla ba'y maliligtas kung mananatili siyang bakla? Makakakita ba kayo ng bakla sa langit? Kasi sinabi ng 1 Corinthians 6:9, ang mga mapakyapid sa lalaki, kapwa sa lalaki, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Mahal ko ang mga bakla, kaya ako'y nangangaral ng matuwid para sa mga bakla. Mga bakla ngayon, alam ninyong katotohanan ng pangangaral na ito, hindi upang kayo masaktan. On the other hand, nasasaktan kayo sapagkat hindi pa matuwid ang Espiritong nasa sa inyo. Ngunit pagka kayo sumunod sa kalooban ng Diyos, makikita ninyo na ang pangangaral na ito ay pag-ibig ng Panginoon para sa inyo. Hallelujah. Kaya tayo nangangaral ng tuwiran. Sapagkat ang pangangaral sa harap ng Diyos ay bingit ng kamatayan o bingit ng buhay para sa iyo, sa Espiritu. Pag nagkamali ang pangangaral, pupunta ka sa impyerno. Pagka naman ang pangangaral ay tumuwid, iyan naman pagka pinakinggan mo, ay papupuntahin ka sa buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. Guidance ng Holy Spirit ay papunta lahat sa pagsusunod sa mga salita ng Diyos. Hindi kayo gagayad ng Holy Spirit pagkatapos susuwain mo yan. Yan ang palatandaan may Holy Spirit ka. Pagka ginaid ka at pagkatapos tinuro sa iyo na sundin mo ang mga salita ng ating Panginoon. Ginagamit ni Satanas yan. Yan, mga salita ng Diyos, ginagamit ni Satanas yan. Pero ang paggamit niya, binabaluktot niya. Pagka binasa niya, tithes and offering ibigay, sabi ni Satanas, huwag nang magbigay. Sinabi ng Panginoon, ang mananatiling bakla nakikipit sa lalaki, kapwa lalaki, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Satanas, papasok. Sinungaling na Satanas yan, sapagkat siyang puno ng kasinungalingan, pinagsisinungalingan niya lahat. Sincero po ang ministry ng Jesus Christ, the name of every name sa pangangaral. Sa hindi po natin gusto na mapahang kaluluwa, gusto ng kaluluwa makapasok sa kaharian ng Diyos. For you that are looking for a social gospel, for you that are looking for a hot gospel, I have a news for you. You are tuned in the wrong program. Because here we preach the whole gospel to the whole world, the whole truth to the whole man.
Amen? Kung hinahanap mo dito yung malabak lang pangangaral at sasabihin sa iyo, "Nako, maglingkod ka sa Panginoon." Tama na yan. Hindi mo makikita dito yan. Dito ang kalaliman sa pangangaral, matatagpuan mo. Kung sincero ka at hinahanap mo ay kaligtasan, matatagpuan mo sa pangangaral na ito. Hallelujah! Kung ikaw naman hinahanap mo ay isang bagay na hindi ayon sa napapakinggan mo ngayon, ngunit ikaw ay tinatawag ng Panginoon, do not turn off your TV. Huwag mong itlipat yan sa ibang channel. Manatili ka riyan. Pakinggan mo ang sinasabi ko sapagkat nakikipag-usap ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito. Sapagkat mahal ka niya at gusto ka niya maligtas sa isang araw bago ka lumisan sa sanlibutan ito o bago siya dumating. Gusto niya maligtas ka. Ikaw naman, matagal ka ng televiewer, ngunit wala ka naman desisyon. Nakikipag-usap ang Holy Spirit sa iyo. Gumawa ka ng desisyon bago lumisan sa sanlibutan ito. Sapagkat hindi mo hawak ang buhay mo. Baka matulog ka mamaya, hindi ka nagigising at babangungutin ka. Uunahan ka ng Diablo. Wala kang kaligtasan. Gumawa ka na ng desisyon ngayon, kapatid. Hinihiling ng Panginoon ang desisyon ng bawat isa na nakikinig sa mga salita ng Diyos sa mga sandaling ito. Bakit? Mahal niya ang iyong kaluluwa. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.